name and age niyo po? Ano din po yung ginagawa niya kung may trabaho na po or nag-aaral? 2 times na lang. Chef, I'm recruiter. Ako ngayon, wala na kasi retired na ako eh. Nagko-comment ka ba sa mga online posts? Lalo na kapag may hindi ka tanggap-tanggap na ginawa isang politiko, artista o iba pang personalidad? Kung oo, magbigay ng isang halimbawa at ipaliwanag kung bakit mo ito ikinomen ito. Hindi ako nag-comment. Kasi isa po akong taxpayer. Kaya pag nakikita ko po yung may kamalian sa gobyerno, yun, nagko-comment. Hindi. May ipapakita kami sa inyo na isang video. Pagkatapos nito, ibibigay ninyo ang inyong idea tungkol dito. Meron din kami inihanda mga katanungan at paliwanag kung sakali wala kayong idea tungkol dito. Trying to withhold the information siguro to para hindi sila masyadong madawit. Tinatanong ni senador kung saan yung hawak nilang project. Yun ba yung tungkol sa mga nangyayari kaguluhan sa DPWH? Sa flood control yan, may pagnanakaw yan eh. No? Sa kaso ni Sara Diskaya, lalo na matapos ang controversy niya ngayon, nakita mo ba ang mga memes tungkol sa kanya? Nakikita ko pero hindi ko siya gaano pinapansin kasi hindi naman siya gaano ka-relevant sa akin. Yung ibang video lang naman ang nakikita ko pero hindi lahat. Minsan, hindi ko na napapansin yung tinatawag na memes minsan. Kasi Sorry pero sa ngayon, hindi na ako magtutulak sa hindi pa naman siya hindi pa natin alam kung talagang magagawin ka ng kaso o mawawalan ka ng kaso. Ayun si Diskaya, in my own opinion, dapat magiging state witness siya para niya, matukol niya yung iba kung sino talagang sangkot niyan. Tapos at least may yung government natin, may na tayo na witness na siya talaga magpapindaw na kung sino talagang nakaw tayo. Yun nga, yung mga memes sa kanya na ban daw siya sa ganito, sa ganyan. I think, hindi naman siguro kawalan yun para sa kanya kasi gaya nga nung meron na siyang, kumbaga may notoriety na siya na gano'n na nag-joke sa mga political jokes, mga ganito, ganyan. I don't think na wala naman gaano effect sa kanya yun. So, ayun ngayon, yung video na yun, parang patungkol yun sa sa panahon ni Tatay Digong. Yung video na yun. Doon sa ginawa niya, ayaw ko magkomento kasi parang usapin niya ng buong Davao kung paano nila na-appreciate yung kinilalang mali ang sinabi ni Vice Ganda. Doon naman sa isa, no comment ako dyan. Opinion ko din naman dyan, alam mo, we are all entitled to our own opinion. No? Pero pag nakakasakit na sa iba, hindi na maganda. Ang sa akin, yung ginawa naman ni Vice, dapat hindi niya ginawa yun. Kasi kahit entitled tayo, pero may limitations tayo. Sa harap ng mga issue po sa Pilipinas, sa tingin niyo po ba may magbabago kung kakanselahin natin sila? yung mga kinakansela, I think, yung mga nagka-cancel pala rather, I think lalo lang siguro nag-escalate yung sitwasyon kasi binibigyan nila ng pansin. And I think wala naman talagang effect yung mga ganong pangyayari sa lipunan natin kung ika-cancel natin. Tingin ko, di naman siguro kailangan kansilahin kasi karapatan po ng mamamayan yan. Lalo't ang media po natin ay hindi po natin alam kung talagang sila ba ay bias or totoo. Sa ngayon may mababago. May kahit pa paano ay may epekto ito sa ating kasalukuyang gobyerno na sana yung ating Pangulo
talagang marendahan niya yung mga taong, lalo na yung mga may kapabayaan sa gobyerno. Actually, ang pinakadulo nito talaga, kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo nagbubuto ng maayos eh. 'Di ba? Minsan actually hindi naman pumunta diyan si Romualdez para sabihin niya ako magiging representative. Hindi naman pumunta diyan si Bongbong Marcos sabihin niya o akong presidente. Binoboto natin. Ang problema natin mga Pilipino, kahit alam na natin corrupt, binoboto natin, no? So that's the real diyan. Dapat Ano tayo ang mga posibleng solusyon para mabawasan ang toxic effects ng cancel culture at online trolling sa lipunang Pilipino? Doon naman, I think wala naman na tayong magagawa kasi at the end of the day, what really matters is yung mga bagay na ginagawa natin para sa ikabubuti ng madami. And I don't think na may epekto yung mga ganyan, mga jokes, mga ganito, ganyan. Oo, masaya siya, pero at the end of the day, parang pag binigyan natin ng pansin na, ay, cancel si ganito, si ganyan, I think wala talaga tayong mapupuntahan as bilang lipunan. Kasi binibigyan natin sila ng pansin. Siguro pag-aralan din natin kung lahat ba ng naipalabas sa TV, sa social media ay totoo. Kailangan din titimbangin ng bawat Pilipino. Pag-aralan mo na yung pangyayari. Kailangan talaga disiplina, yung mga, lalo na sa social media, medyo hindi nila alam paano gamitin. Kaya nga, nasisira ang isang tao dahil sa mga maling paggamit ng mga troll na ganyan. Yun lang naman, sana maging disiplina po ang bawat isa. Ang sa akin lang naman siguro aware talaga. Tapos kung sakali, we have to be always alert, no? We have to be alert always. Kung may mga mali na, ipupunain din natin, no? Lalo na kayong mga kabataan, you're the hope, dapat kayo, mga kabataan ngayon, you have to be always alert kung anong nangyayari sa bayan natin. Kung ako ang tatanungin, hindi lahat ng Pilipino ay pamilyar sa cancel culture. Batay sa aming sinagawang state interview, napag-alaman namin na mas kilala at naunawaan ito ng mga kabataang kabilang sa Gen Z at Millennials. Kumpara sa Gen X at Boomers, isa sa mga dahilan nito ay mas aktibong paggamit ng kabataan sa social media platforms kung saan madalas nagaganap ang diskusyon at usapin tungkol sa cancel culture at online trolling. Samantala, ang mga nasa Gen X at Boomers ay mas bihirang gumugol ng oras sa social media kaya't limitado ang kanilang kaalaman tungkol dito. Habang sinasagot nila Tatay Lito at Kuya Gab ang aming online question, ay nakaramdam kami ng halo-halo emotion. Nakita namin na si Tatay Lito ay may pag-asa pa na mabago ang toxic na cancel culture, habang ang Gen Z respondent naman ay mas negatibo ang pananaw. Dahil dito, napaisip kami tungkol sa pagkakaiba ng bawat henerasyon sa pagharap sa cancel culture. At nagdulot ito ng magkahalong damdamin. Na-inspire kami sa pag-asa pero nalungkot din dahil sa kawalan ng pag-asa mula sa mas nakakabatang